background about me. I started this, ayun po yung mga social media accounts ko, you can check it out. I'm a graduate from Polytechnic University of the Philippines and I've been doing front row for the past years na rin po after ko graduate. And actually, next week, I'll be going back to Bacolod. Andun po kasi ako ngayon na bisita lang dito sa Manila, kaya ako excited ako ulit to talk here. So I've been speaking sa iba't ibang location, Luzon, Visayas, Mindanao na lang yung hindi ko napupuntahan. Baka ngayong taon, di ba? Who knows? And ito po yung school ko, just to give you a quick background. I started doing this business. Graduate po ako from Polytechnic University of the Philippines. May PUP pa ba dito? Santa Mesa. So yan po yung school ko. Business Administration po yung course ko. And I was invited by a friend. Doon pong nakita ko to. Sabi ko, sige, check ko lang. And yun po yung ipapakita ko sa inyo. Ngayon, ito, yung front row, ito po yung owners natin. And we are already a multinational company. So, kaya just to give you a quick background, bakit ako nasa harapan nyo? Nung pong graduate ako, and we all know, dumating yung pandemic, isa po ako sa mga nahirapan mag-apply. Na every year, alam naman natin yan, ang unemployment rate sa Pilipinas, napakataas. So kahit PUP graduate ako, kahit may degree, ang hirap pong maghanap ng work. So I was open to an idea na why not? Itry ko yung front row. And good thing about this business, I saw a community. And bakit ba internet business? Bakit ba inaral ko to? Bakit ako nag-front row? I will give you a status. Pero ito po, based na to sa Google. Hindi ko po ito gawa Google po ito. This is the size of e-commerce market before pandemic. Google study po ito 2015, ang income nila, US dollar 0.5 billion e-commerce market. Pagdating ng 2019, 3 billion US dollars yung kinita. And estimated, pagpatak ng 2025, aakyat ng 12 billion US dollars. And we know, pandemic happened. I'm sure, 100% sa kwartong to, nakapag-add to cart ka. Tama? Check out, order, Foodpanda, GrabFood, lahat nag-transition online. So I believe, from 12 billion US dollars, sobrang taas na po nito ngayon. That's why, even before pandemic happened, and I'm very thankful na I saw this kind of business. Kasi wag tayong lumayo. Pilipinas alone, 107.3 million population. 71% internet users. What's my point? Ganyan po kataas ang potential pag na-penetrate at naaral mo yung gantong klase ng business. And 70% online shoppers. Ayan, yung mga nag-abang dyan, 12-12. Diba, 11-11, 1-1. And 76 million are social media users. Kaya nga di ba magugulat ka? Nag-search ka lang, samgyupsal. Few minutes, puro yun na yung nakikita mo. Ang tawag po dyan, algorithm. Sinasuggest na ng internet sa'yo kung ano yung mga interest mo. So, tinutulungan ka na. And ako po, sabi ko nga, inaral ko. So, I saw a community na tinulungan ako. Hindi rin po ako marunong just to give you an idea, hindi ko po alam paano gawin. It so happened, I saw a community na tinulungan ako paano gamitin yung skill set ko tapos gawin nating pera. Paano ko gagamitin yung mga bagay na alam ko, tapos magbe-benefit ako. Paano ko siya gagawin? Kasi baka some of you, hindi ko kasi linya yan. Di ba? Hindi ako marunong dyan. I have zero experience, I have zero knowledge. Good news. Pareho po tayo. So, inaral ko lang po yung business. So, good thing about this business, kahit pandemic, tuloy-tuloy po siya. Hindi ko po inisip yung rental. Wala po akong inisip. Gaano kagandang magnegosyo, wala kang iisipin masyado, especially operational expenses. Ang stocks mo nasa opisina. Meron tayong 24/7 customer service. Anytime pwede kang tumawag, pwede ka mag-email. Gaano kaganda, may business ka, even international, you have an access kahit nasa Pilipinas ka. Ang kailangan mo lang, gawin siya, aralin mo siya. And sa akin lang ba siya naging effective? Hindi po. So these are the people na naging part ng community, naging part ng program, naging part ng training. So sa kanila po mismo naging effective, hindi lang po sa akin. So kahit working ka, diba, kahit nanay ka, OFW ka, pwede mo po siyang gawin. So aside from this, inaral ko din po yung referral. So ako mismo, ang number one concern ko, sabi ko baka hindi ko magawa yung referral. Ang probinsyano po kasi ako tubong Bicol po ako. So nag-aral lang ako sa Manila. May mga taga Bicol ba dito? Ayan mga taga Bicol, diba? So nag-aral lang po ako sa Manila. So that's one of my concern. Sino yung i-invitein ko? Wala akong kakilala. And 100% ng picture na yan, referral ko po yan lahat. Kahit isa, wala po akong kakilala. So, and ito po, hanggang lumaki na po yung team natin. And ito naman, yung ilan sa mga members po natin na on a weekly basis, ito po sabay po nilang inaral. Pwede mo kasi ditong aralin yung selling, if you wanted to try the selling part, pwede ding referral. Ito naman sabay nila ginawa. Habang nagbebenta, nagre-refer din sila. So magugulat ka, even housewife, OFW, ito nga ito ma-challenge ka, senior citizen. How will you say na hindi ito effective sa'yo? This is for all. As long as willing kang aralin, as long as willing kang
matuto. And sabi nga nila lahat naman kailangan ng pera. Ang bayarin hindi na uubos, di ba? So OFW, and eto, maybe some of you andyan ka, tapos iniisip mo, baka hindi mo kaya, di ba? Baka wala kang enough skill set para gawin siya. Ako na po magsasabi, may spaghetti pa kayo sa bahay na joke lang. Meron akong itatanong sa inyo. Ayan, meron akong tatanong sa inyo. Yung nakikita ninyong picture, naiisip ninyo kung anong gagawin nating pagkain dyan? Ano? Ano ulit? Tingnan nyo ingredients pa lang pinapakita ko. Alam mo na kung ano yung pagkain. Spaghetti. Favorite ko kasi magluto. And nung napunta po ako dito sa business, one thing I realized, life is like MasterChef. Nanonood ba kayo niyan? Ayan, parang ganyan. It offer you a lot of things. It offer you a lot different things. Kaya lang, minsan, kahit gaano kaganda yung nasa harapan mo, pag hindi mo nakuha yung tamang formula, kahit gaano kaganda yung ingredients mo, and you wanted to make a masterpiece, pwede siyang maging disaster. Kanina ingredients lang yung pinakita ko. Gets nyo na kaagad, spaghetti yung pwedeng gawin. Nung napunta po ako sa front row, I have nothing to offer. Maganda lang po ako, hindi joke lang. Biro lang! Wala po akong experience sa business. Wala po akong experience sa setting. Wala po akong experience mag-talk sa harap. Napunta lang po ako sa community that teach me, ito yung kailangan mo, ito yung formula, ito yung proseso. And eventually, hindi naman ako special. Pero something happened and I created my own masterpiece. Hindi pa naman ako perfect and all. Madami pa akong gustong ma-achieve and I'm excited, especially this year. Pero yung makatravel ka 4 countries, nang hindi ka naman galing, ordinary tao ka lang, it's a big deal for me. So hindi naman ako, wala namang special sa akin It so happened, meron lang pong tumulong. Sabi ko nga kahit gaano kaganda yung ingredients na meron ka, pero upon the processing, sumobra ka ng luto, anong tawag doon? Halimbawa, nag-bake ka, tapos nasobrahan ka ng oras, anong tawag doon? Overcook. Pag kulang naman, anong tawag doon? Undercook, of course. If you don't know the formula, you don't know the ingredients, mahirapan ka. Buti na lang nung napunta po ako dito, merong tumulong sa akin. Kahit hindi ako kagalingan, ang galing ng resultang nangyari sa akin. You know why? May nagturo. Alam nyo, ang good news ko sa inyo this afternoon, yung taong nagturo po sa akin, mami-meet nyo, personal. Personal. So, ako, excited ako kasi first ako to. And next week, babalik na po kasi ako ng Bacolod. So, I'm very excited. Guys, kung ako pinakinggan nyo, ito, mas pakinggan nyo. Ito po yung taong nagturo at nagtulong sa akin since day one, paano gawin yung business na hindi ko alam. Very clueless ako. How will I start? What will I do? But this person came. Siya po yung tumulong sa akin from day one. Guys, please welcome on stage. Hindi ko na patatagalin. Sir David John Papa. Ayan, so, di ba, grabe. So, sobrang excited ko at talaga namang first time natin, di ba? So, ako excited talaga ako at kinakabahan ako, of course, kasi babalik na ako next week. Ayan na, guys, please welcome on stage, Sir David John Papa! Palakpakan naman natin si Miss Ivy. We are the dream, Kumusta? we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dream, we make it happen, cause we can see it. Me, this opportunity changed my life. So, yan. Bago tayo mag-start, yan. Okay na po ba itong slide? Slide ko, sorry. Yan, last time, isa po ako sa sinasabi ni Miss Irish, privilege, na talagang well-traveled ko sa photo. Nakakahiya man isipin, pero kung gusto nyo makasama sa ng tour sa Boracay. I've been to several countries. Hindi ko alam it's, ano ba yun? Ano ba yun? Nakapunta lang sa iba't ibang countries, tapos first time ko sa Boracay. Totoo pala, it's being rehabilitated and sobrang ganda. Sobrang dami po namin that time, dyan sa Boracay, from sunrise to sunset, with the owners. Yun po yung isa sa mga owners natin. Good thing about our owners na talagang malapit po sila sa atin. Hindi lang sila yung masasabi mong, ayan yung CEO, pero kaway-kaway. Hindi po sila yung president na malayo sa tao. Malapit po sila sa atin talaga. Yun po yung maganda. So, upon our stay there, kasi yun po yung sinabi ni Miss Irish kanina, marami na tayong several offices sa Visayas, eto particularly sa Western Visayas. So, from there, sa Boracay, nag-van lang kami, tapos punta po kami ng Iloilo. May mga Ilonggo ba dito? May mga Ilonggo, ayan, si Sir isa. Di ba? Meron meron meme lumalabas. Paano mo nasabi ako yung Ilonggo? Dahil ba sa aking suot, ganun. Pero the language is there na even though galit na yung mga tao Ilonggo, ang hinahon pa rin, magpapatayan na, no? Ang hinahon pa din. Pero you cannot go to Iloilo without having this one. Ano po sa batsoy? And hindi po lang sa batsoy, special siya. Kasi yun po yung tinanong ko, sabi ko, ma'am, ba't ang tagal ng order namin? Sir, kasi special siya.
Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa kanan mo, special ka. Parang may narinig ako dito, special child ka. Special lang, special lang. Okay? And we do product training at the same time empowerment dito. Kaya magugulat ka, no? Meron tayong mga undergraduate. In fact, meron tayo grade 5 yung natapos. May mga tricycle driver, may mga jeepney driver. In fact, may grupo dito, ang dami nila, puro angkas driver. Hindi sila ganun kataas yung tinapos, but they're earning like 5,000-10,000 a week because we do this. Kung familiar po kayo kay Brother Bo Sanchez, we do self-development, we do empowering. Kaya yung iba, ang nangyayari, they are empowered to get their dreams, to reach their goals. Yun po yung maganda. And kung sa mga product training naman, may mga doctors po tayo, experts tayo, na nagdi-discuss about it. Nagigets nyo? Kaya it's okay to start na hindi ka magaling. It's okay to start na hindi ka expert sa selling or sa pag-invite ng tao kasi lahat naman natututunan. And like I've said, if we can master the process, definitely we can repeat the results. Again, if we can master the process, definitely we can repeat the results. Ang kaibahan kasi ng maraming tao, ang tingin nila sa mayaman and mahirap, pera. Tama ba? Ang mayaman yan kasi may pera. Ang mahirap yan kasi walang pera. Ang difference nila, it's all about mindset. Sabihin nyo nga mindset. Medyo cringy lang kasi pinag-uusapan to lately sa social media. Mindset ba? Mindset. But the reality is, it's all about mindset. How you see things. Tanong tayo, Sir, 1 plus 1. Parang nag-isip medyo lag pa ngayong 2024 Ma'am, 2 plus 2. 4 plus 4. We came out from different schools, different elementary teachers, different backgrounds. But same results. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung formula ng addition eh. You can break it kahit punta ka ng Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Yun din yung result. Akala ng karamihan, sipag at saga, yayaman ka. Tama? Pero may masipag. In fact, yung mga magtataho, masipag. Yung sa amin, lumaki po ako dito sa Frisco, bata pa lang ako, magtataho na siya. Alam mo, tanda na niya, magtataho pa rin. So technically masipag, yes. Naging successful, hindi. Magbabalot, matsaga. Oo, di ba? Hindi ka patulog, balat! At the end of the day, hindi na natin sabihin yung yumaman eh. Asenso na lang. Umasenso ba? Pagtagal, anong hawak niya? Itlog niya. Ano bang balot? Itlog, di ba? So, sipag at saga is not enough. It's the right opportunity. Sipag at saga. Kaya after this talk, alam nyo, marami kayong mamimit. From estudyante, from working, from young professionals, from nagnenegosyo. Nagiging successful dito kasi tama po yung opportunity. Sabi ng tao, ang buhay daw natin, para daw buto. It doesn't matter kung gaano ka kagaling, gaano ka katalented, pag nilagay ka sa wrong environment, it will not work. Ang ganda mong buto, tinanim ka sa stage, hahanginin ka lang, mamamatay ka. Pero hindi ganun kagaling, napunta sa matabang lupa, sa healthy, sa ganitong kagandang environment, sa community, magiging successful ka, like sinasabi ni Miss Irish. And again, if we can master the process, definitely we can repeat the results. Last time, we awarded 140 newest Millionaires Club in front row. Ganun po sa kaganda. Ngayon, merong tour upcoming sa Thailand. And like I said, if we can master the process, definitely we can repeat the results. Diba? And konting trivia lang, no? Nakita na ba kayo nakita nyo na ba ang unang kotse? Ayun po yung unang kotse. Diba? Parang kalesa na ewan. Ngayon, ito na po yung modern na kotse, Ford Mustang. Because of change. Because of change. Dahil sa pagbabago. Sabi ni Tony Robbins, the best motivational speaker in the world. Highest paid siya. If you do what you've always done, chances are you will get what you've always got. Sa Tagalog po, pag ginagawa mo yung ginagawa mo, yung makukuha mo parehas lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na! Meron ba dito, sorry guilty ako dito. More than 10 years ago, meron ba dito nagsulat ng New Year's resolution? Hindi na ako maninigarilya! January 1! January 2! Hindi, isa lang. Nag-inom pa rin. Yung iba, medyo, sige, hindi ako maninigarilya, pero vape na lang. Nine-negotiate, pero nung 31, hindi! Seryoso ako! Alam nyo ba ito, alam nyo ba 92%? Ayon sa study sa Harvard, 92% ng New Year's resolution natin, hindi daw natutupad. Alam nyo kung bakit? Because of this. Because of change. Pag wala kang babaguhin, wala pong magbabago. Sabi mo sa katabi mo, oo na, magbabago na ako. Okay? Ito may idea kayo dito. Ano po siya? Yung iba sabi, flute.
alam nyo, hindi nyo mahulaan. Tama, telepono yan. Cellphone. Ngayon, because of the changing times, eto, no, nakakahiya man isipin. Sorry, nung high school po ako, sorry sa mga Gen Z, hindi nyo to maano, yan, kami lang siguro nila tita, hindi kayo makakarelate. Alam nyo ba, once upon a time, dream phone ko yan. Pag may nag-text sa'yo, talagang nilalakasan mo yung volume lang. Hanggang lima lang yung volume yan, parang antena. Pag nag-text sa'yo, tininin, tininin. Nga bang, sorry may nag-text. Kasi walang unlimited before. Alam niyo ba yan? Parang talagang pag tinext ka, importante ka kasi sinendan ka ng piso. Alam niyo ba yan? Tapos, ang ganda niyan, ang pastime namin dyan, yung snake. Yung snake. Maraming mga kaedad. Yung snake niyan, tumatagos. Tapos, bukod sa, gusto mo ang yabang mo niyan pag gumaling ka dyan, alam mo ba? Natap score mo na, yung snake mo, natap scoring ko yan. Bukod doon, may space impact. Nakikipagbarilan. Grabe yung mga games no? Tapos wag ka, napapalitan niya ng backlight. Nagiging blue, nagiging colorful, di ba? Yung mga Gen Z, hindi pangit ng cellphone nyo. Eto matindi. So, ko yan, lagi kong pinaparamdam sa mami ko. Yung mami ko kasi medyo, hindi naman yan yung naging cellphone niya, pero 3210. So sabi ko, sige na, sana naman, yan, isa sa mga prayer ko yan, magkaroon ako ng 3310. Eto, lo and behold, nagkaroon ako, kaso nga lang, 5110. So first time ko dala to, second year high school ako, dito po ako nag-high school sa may St. Vincent. Ang haba po niyan. So ngayon, hindi pa nila alam, hindi ko pa pinapakita, niloloko na ako. Grabe si DJ, may cellphone na, big time, ganon, niloloko na. Pero second hand lang yan, din ni mami ko. Sabi ko, tapos kinausap ko yung mga kaibigan ko, paano niya nalaman? Sabi niya, bro, kita yung antena. Yung lagpas yan, di ba dito? Lagpas pa yan dito, lagpas pa yan ng belt. Ganun kahaba yan. Pero because of the changing times, magugulat ka ngayon, iPhone 15 na. Because of? Isipin mo, yung kotse nagbago, yung cellphone nagbago. Ikaw, kailan ka magbabago? Kaya may nagsabi sa akin, minsan, may nagsabi sa akin, alam mo, yung dati naiinis ako pag nalaman, front row, open-minded ka ba? Alam mo, 21st century na, hindi pwedeng close-minded ka. Because the world is changing. Di ba? Ang dami ng opportunities ngayon. Dati, nakakahiya, sumayaw. Pero nung nakaraan ako, pinatiktok kami, gumanon ako. Sabi ko, ang tagal ko binild yung pangalan ko 10 years with 100,000 followers. Tapos pinasayaw ko ng TikTok ng ganon. Ayun, 2 na lang yung followers ko. Nakakahiya. Di ba? Okay naman mag-work. Ito, magugulat ka, no? Ito. Dati ang mga artista maganda at gwapo lang. Di ba? Ngayon, kahit pangit! Artista na, alam niyo ba si Kong? Self-proclaimed pangit yan. Kaya nga tawag niya sa audience niya kapaa. Kasi mukha siyang paa. Tignan mo yung katabi mo. Hindi. Sabi, hindi kasama yung sa punchline. Because of change. Ito po yung isa sa mga reason ko, ba't po ako nag-start sa front row. At the age of 19, nagkaroon po ako ng baby. 21 years old. 2 kids na po ako. Do not try this at home. Okay? Itong mga, ano ba yun? Yung rated SPG. So, isa po sa mga reason ba't ko in-start yung front row because batang ama po ako. So, sabi ko that time, itry ko lang, wala naman mawawala. That time, wala akong baby, wala akong pera, wala akong kotse, wala akong lahat. So, may mawawala? Wala eh. Parang ikaw ngayon, tignan mo yung wallet mo, wala. Diba? Gcash, wala. Wala pang sweldo. January 4 pa lang, wala pang sweldo. May mawawala? Wala eh. Sabi ko, what if magkaroon? Alam mo yung duda daw natin, pwede natin pagdudahan. What if hindi totoo? Pero what if totoo? What if hindi yumaman? What if yumaman? Di ba? What if hindi magkakotse? Ano ba naman? Ang tagal ko na nag-1, 2, 3. Minsan nga, 4, 5, 6 pa. Pero what if, parang nagkakaturoan doon, parang ginawa niya lang kanina. What if hindi magkakotse? Pero what if magkakotse? What if? Yan yung sinabi ni Popoy kay Bashay. What if ako na lang ulit? Okay, hindi nyo na-gets. Okay? So, trinay ko po sa 900, 1,800, 900. So, sabi ko that time, search chart. Kala ko ba yayaman na? Kasi, ang bilis sinabi, yayaman, magbabago yung buhay, tapos 900. Ganito pala yun, paniliwanag na sa akin. Makikita nyo po yung mata ng mentor ko, Richardson Chua Hernandez. So, Chinese po ito. Liit mata pero, laki kita. O sabi niya, lalaki. Sabi ko, parang yung mata mo lang yung lumalaki, search hard. Sabi niya, DJ, it's just any other thing. Hindi porket nag-enroll ka ng nursing, nurse ka na. It will take you 3 years, then you get to have that battery exam,
on your 4th year, magjo-duty ka, then you'll have this licensure exam para maging ganap ka ng nurse. Agree? Same thing with mga engineer. 5 years, may mga licensure. Ganon din dito. Inaaral mo muna siya. Hindi ka kagad magaling. Wala naman magaling ang sa simula. One of the famous authors said, paano ba to? Okay lang daw, hindi magaling sa simula, importante mag-start ka. Kasi gagaling ka din pag nag-start ka. Yun po yung nangyari sa akin. Mapapansin nyo, this was 2012. Fast forward, 2014 po siya. So from 2012, naging 2014, magkano po yung kinita ko? 49,650. Yung nating 900, 1827 ngayon, 49,650. 21, 31,000. So from that stretch, 3 weeks, kumita po ka ng 100,000. Huwag niyo po tignan dito yung pera. Ang tignan niyo yung mas importante sa pera, which is time. Which is time. Kung ako nag-work, kumikita ko ng 10 to 12 neto minus PhilHealth tax. Pag-ibig may bayad, kahit single ka. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Kaya sabi nung isa, parang ayoko na Okay. 2024 niya, huwag tayo masyadong emotional. Nagbagong buhay na tayo. You see, like, 10,000 to 12,000 a month, times mo sa 12, that's 100 plus thousand in a year. Eto, kinita ko 3 weeks lang. So, nakakasave tayo, hindi pera, time. Time. One quote said, when you lose money, you lose nothing. But when you lose time, you lose something. But when you lose health, you lose everything. That's why ang ganda sa business natin because, yes, money, time, and yung health kikitain mo dito. Na mahirap po kitain sa labas. So 22, lumalaki po siya, lumiliit kasi negosyo siya. Parang restaurant, hindi all the time marami kang customer, hindi rin all the time konti. Ngayon, ano ba ngayon? January, as we enter January, medyo may malamig na season pa, malamig pa ngayon, di ba? Pero wag ka, pag March, April, May, ang lalaki na naman ng kitaan sa mga resort. Nagigets nyo? Yun po yung maganda. Ang importante po sa kanya, yung income potential niya mataas. So from product sales, wag po kayong mahihiya, nako magbenta-benta. Kasi dalawa lang po yan sa mundo. It's either ikaw ang magbenta or ikaw ang bibili. Pag nagbebenta ka, kikita ka. Pag ikaw ang bumibili, ikaw ang gagastos ka. Pag gising mo nag-umaga, naghilamos, mumug ka, kumita ka agad yung may nilad sa'yo. Nagkape ka, kumita sa'yo yung Nescafe. Nag-almusal ka, kumita sa'yo yung certain binila mong restaurant or bakery or whatsoever. Gumagastos ka. So dalawa lang yan sa mundo. It's either ikaw ang magbebenta, kikita ka, or ikaw yung bibili, gagastos ka. So from product sales, and lahat ikikwento mo lang, anong Pilipino? Yun po ang talent natin. Pilipino, magaling po tayo magkwento. Ikikwento mo lang, gaano kaganda yung product, gaano karaming taong binago ng buhay ng ganitong klaseng business. Ito, wag niyong kakalimutan. Wag niyong kakalimutan ikwento yung last speaker, cute yun. Okay, hindi na gets, no? Isishare mo lang ng isishare. Alam mo, sabi ko nga, wala pang CCTV, may mga CCTV na tayo. Yan ang bisyo ng Pilipino magkwento. Kaya nga nauso sa atin yung kwentong barbero. What if to? What if mas maganda? Nagigets nyo? Isishare mo lang ng ishare. Wait, don't get me wrong, may mag-yes, may mag-no. Pero ang hinahanap natin, yung mag-yes. Eventually, na-build ko po yung team ko over time. Hindi ko sinundan yung talk ni Miss Irish na dalawa sa left. Isa sa left, isa sa right, dalawa lang. Dinamihan ko na. Meron kayong zombie na nakita, dalawa lang ang kinagat. Sa mga K-drama sa Netflix, dalawa lang. Okay na ako. Hindi, damihan mo na. Di ba? Mahilig po kasi ako manood ng zombie na movie, pero Korean ang made. Pero alam mo, meron ako nakita sa YouTube. Grabe. Alam niyo bang pinakamatalinong zombie kung saan? Sa Pilipinas. So merong All of Us, yung All of Us na movie, puro ano yun, series yun, tapos puro zombie. Tapos yung zombie nila, sabi ko, bobobo naman ang zombie na to, hindi marunong magbukas ang pinto. Tapos nakita ko yung zombie ng Pilipinas, zombie. Hindi nila mabuksan yung gate. Ang galing yung zombie, merong susi. Nabuksan. Sabi ko, ang galing, oh. So, ganun, ikikwento mo marami. Gagawin mo na lang din, ikwento mo na. After 3 years and 10 months, eto na yung sinasabi ko. What if hindi kumita? What if hindi yumaman? Pero what if kumita? What if yumaman? Ayun na nga. After 3 years, kumita po ko ng first million ko. Grabe talaga. Brand new 2014 Montero Sport. Si David John, Papa. Ang malupit dyan, ako, walang lisensya at saka hindi marunong mag-drive. Grabe, first car ko sa front row, Montero Sport. Ito malupit, 2014. Hindi ka mabili. Sarap. Ayun na. Ayun na yung what if hindi magkakotse. What if magkakotse. Sarap po ng feeling. Ang sarap po ng feeling.
Yun po yung maganda. And tinuloy-tuloy ko po sa, eto bonus na lang po to kung familiar sa movie na Fast and the Furious. Meron dong ginagamit si Dominic Toretto or si Vin Diesel na kotse, one of the fastest sports car in the world today, Dodge Challenger. Very few ang meron sa Pilipinas, yung pinsan ko, Daniel Padilla. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nakita niyo yung kuko niya? Kuko ko parehas. Pinsa kami sa kuko. Jay Cuenca, Aljura Benica, James Reid sa mga tipping, sa mga shooting nila. Pero ito ping maganda. From US to Philippines, from Philippines Sport to Front Row, may diniliver na pinakabagong Dodge Challenger. Andang maganda niyan, ito po yung may-ari. Parang Lazada? Wala ko masabi. Dreams do come true. Challenger, isipin mo, kotse ng artista, kotse ng mayayaman, naging kotse ko. Hindi naman po ako artista. Mukha lang. Hindi naman tayo mayaman, papunta pala. Diba? And, ito po, icing on the cake, last time, bumili po ako ng Ferrari. Don't get us wrong, bawat tao po, iba-iba po yan ang pangarap. Yung iba, dati nung bata ako, naalala ko, gusto ko lang maging Son Goku. Alam mo yun? Super Saiyan, di ba? Ngayon, meron Netflix, di ba? Ghost Fighter. Gusto ko magkaroon ng Reagan. Di ba? So, ano po kasi namin yan, yung years na yan is Fast and the Furious years. Mahilig po talaga kami sa kotse. Di ba? So, iba't ibang hilig. Ikaw, gusto mo. Yung iba, gusto talaga mag-travel. Yung iba, gustong bag. Yung iba, mahilig din po ako sa sapatos. Iba't iba po yan. And, nag-materialize po sa atin yung tour incentive din. I've been to different countries. First time ko po makapunta sa Hong Kong. Alam mo, meron ba ditong familiar sa Mang Inasal? Alam niyo po ba sa Mang Inasal, varsity po ako niyan? Minimum 8 rice ako per meal. Alam mo yung dati, pag sabi, isang ang PM2, tapos aamin ko pala yung sabaw, tapos gagawin ko, extra rice! Sabi sa akin, sir, parang napalingon pa lang ako Tapos tinignan niya yung manok ko, wala pang bawas. Alam mo, natatapos yung araw or yung meal ko, 8 na kanin. Varsity po ako niyan. Takot sa akin yung mga Mang Inasal na restaurant. Kasi abonado sila. Pagpunta namin sa Hong Kong, ang ganda. Lahat unlimited. May dim sum, may Peking duck, may mga noodles. So, siyempre, Pilipino, nakapunta sa ibang bansa, ano yung expect nyo? Patay gutom talaga. Binanatang ko lahat. Na ano ba yun, yung ang laki ng tiyan mo, tas antigas, empacho. So, sabi ko, ano mangyayari? Sabi, bro, hindi mo pinatawad pati yung buto, binanatan mo. Sabi ko, sayang, baka, di ba, manlaban Ito matindi. Ito na exciting part. Babalik na sa hotel. Magpupupo na. So, pagpupo kong gano'n, sarap sa feeling, di ba? Pagtingin ko sa likod, walang flash. Sabi ko, oh my gosh, ano ba to? Buti na lang, HRM ako, may alam ako sa hotel. Sabi ko sa partner ko, partner, dahil mga zero, tatawag yan sa front desk. Alamin mo, ba't walang flash or sira yung flash natin? Alam nyo, to cut the long story short, yung buong hotel pala, voice automated. So sabi ko, anong point? Parang ganito, may maliit na speaker doon, sabi niya, sabihin mo daw finish. So, pwesto ulit ako. Sabi kong gano'n, finish. Alam mo, nagulat ako, nag-flash. Pero hindi yun, may lumabas na kamay, may gumanon. Sabi ko, oy! Alam mo, lahat ng balahibo ko, tumayo. Sabi ko, grabe dito. So, saan may assistant? Gusto niyo matry? Pwede yan, manual. So, sa Hong Kong, Thailand, ayan, nakadalawang beses na po ako nakapunta ng Thailand. Nagpa-picture ako kay McDo. Kasi, eto lang daw yung McDo sa buong mundo na nakaganyan. Sawadee Cup, Kapkun ka, yan. Tapos, siyempre, hindi ko alam kung familiar po kayo kila Chayun Wu, kila, yung mga artista natin, kila Limin Ho, pinsan ko po yan. Sa Ingrown. So, sabi niya sa akin, nagta-travel ka na sa iba't ibang lugar, pero hindi mo naman ako mabisita sa Korea. So, pinagbigyan ko sila, nagkita-kita kami doon sa Jeju Island. Yes. Diba? Dubai. Well, travel po tayo. Dubai Part 2. Kung familiar po kayo kila Tim Yap, Daniel Matson. Grabe, nag-post si Daniel Matsunaga last time. Ang daming umaaway sa kanya. Sabi, hindi po ko si Daniel Padilla. Daniel Matsunaga. Bianca Manalo. Nagpa-picture po sila sa akin. Okay. So, Dubai. Yacht party together with the Russian, Brazilian models. Checks daily or yung commission mo pag nakabenta ka ng produkto. Weekly sa checks, sabi ni Miss Irish, meron tayong rebates. Very generous yung marketing plan natin. Alam mo, all this time, gumagamit ka na rin naman ng sabon, tama?
Kaso nga lang, hindi sabon ng front row. Alright. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? O, papalitan mo lang ng 01, 02, or 03 natin. Di ba? Meron ka naman vitamins and more. Di ba? Papalitan mo ng Lux White. Papalitan mo ng Lux Protect. Gumagamit ka na rin ng skincare. I-try mo na. Sobrang ganda. Meron tayong collaboration with Brilliant. Nagkakape ka na lang din. Huwag ka na mag-neck up eh. Mag-Lux White coffee ka. Tapos magugulat ka. Every month, 700? 2,500? Pwede to ha. Ganun siya ka-generous. Ganun siya ka-ganda. Nagigets nyo? So, hindi ko alam kung part yan ng New Year's resolution nyo, no? Yung iba kasi meron akong sinasabihan, nagsasabon ka na, parang feeling ko hindi naliligo to, no? Joke lang, joke lang. Korea Part 2. Ang sarap kasi, like I've said, you're earning Tingnan lang, Ade. Papunta ka sa ibang lugar. Ito, Ayun na, Sam. Hey! live. 8 to 5, life is meant to be enjoyed. Agree ba kayo doon? It's the ship. Ito cruise ship naman sa iba't iba. Singapore, yung iba na doble na, no? Dubai. Ito, one of my priceless moments kasi kasama ko yung wife ko. We've been to London. Sa Hollywood movies, andyan siya lahat. Diba? And ito yung priceless moments ko. More than money. Alam mo, like I've said earlier, it's more than money. Mami ko just had her birthday last time. 60 years old na po siya. Dual citizen na po yung mami ko. Hindi po siya mag-ibang bansa. Nagkataon lang Filipino citizen siya and senior citizen. Kung saan may 20% off na po siya sa lahat ng food, lalo na sa mga mercury maintenance. And naalala ko yung mami ko, galit na galit po sa akin yan. Siyempre, sino nga na ba na hindi? Isipin mo yung anak mo, 19 years old pa lang, may anak na. Galit na galit. May lahi po kaming Espanyol. Kaya pag nag-i-Espanyol yung mami ko, alam ko galit na. Benaki, iho. Ganon. Tapos pag binanggit yung pangalan mo, yung middle initial mo, pag I ang ginamit, or full, galit na galit talaga yan. Isipin mo, 19 years old pa lang ako, may baby na ako, sabi sa akin. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Tapos wala namang sinabi. Alam niyo yun? Galit na galit. Tatlo po kaming magkakapatid, lahat kami barako. In short, lahat kami lalaki. So, having our first child, which is Althea, babae, first girl in our house, tuwan-tuwa. Sabi, ang ganda naman ng apo ko. Mana sa lola. Saan ba kayo mag-stay niyan? Sabi ko, ayun nga, ma. Wala pa. O sige, dito muna kayo 1 week. Habang naghahanap kayo. Alam niyo yung 1 week, naging 2 weeks. Yung 2 weeks naging 3 weeks. Naging 1 month. Naging 3 months, hirap maghanap. Naging 6 months. Naging 1 year. Na, alam niyo ilan? Umabot 3 years. Alam niyo up to date? 7 years. Alam niyo po ang tawag doon? Shy type. Sa Tagalog po, ang kapal na mukha, no? Nakitira lang, sabi mabilis, 7 years na. Eh, nung kumita na po ako, gusto po ng mami ko yan eh, mag-travel. Meron po kaming speaker dito, if not the best, one of the best. Ang pangalan niya, Mark Anthony Cruz. In fact, part na ako ng company, pero tinatamaan pa rin ako. Umattend ako ng isang talk niya. Sabi niya, ikaw! Sabi ko, nagulat ako, parang ganyan. Ikaw! Gulat ako sa... May asawa at anak ka na. Nanay at tatay mo pa rin gumagastos, bumibili ng diaper at gatas. Ang kapal na mukha mo! Alam mo, ganun yung magsalita eh. Sabi ko, paano niyo alam? Paano niyo alam, di ba? Sabi ko, meron natang gaggle counter to. Ano ba yun? Basta yun sa... Sabi, hindi ikaw yun. Gumaang yung pakiramdam. Sabi ko, hindi pala ako. Yung katabi mo! Pagtingin ko, wala akong katabi. Pero alam mo, tama siya. And meron siyang sinabi sa dulo na, ang tao daw na mapagmahal sa magulang, mas malayo ang nararating. Mas malayo ang nararating. Kaya sabi ko, Ma! Gusto mo ba mag-ibang bansa? Itabi mo! Ako na. Punta po kami ng Hong Kong, yan po yung gift ko sa kanya. Punta po kami ng Singapore. Last time, before pandemic hits, punta po kami ng Taiwan. Diba? Dapat this year magkukuria kami. Kaso nga lang, baka magsabay-sabay na last year pala. Nasabay-sabay na kami next year. Doon po kami, this year, magsabay-sabay kami ng Korea. Sakay kami ng bullet train. Eh nakakatuwa kasi may mga nag-approach sa amin doon, mga OFWs. Sabi, anong work nyo dito sa Taiwan? Sabi ko, no, hindi po kami nag-work. Kayo talaga, nagjo-joke kayo, no? Hindi, nagbe-business kami. Nagtanong. Pinaliwanagan namin, ako, nagustuhan. Mga OFWs. Ginawa nila yung business. In fact, meron na palang group of, ang galing, no? May group na yung Taiwan itself, na mga nag-front of, naging guest speaker nila. Nagulat sila, they're inspired, empowered, in our life, but money affects the most important things in our life. So hindi ito matindi.
Kesa ako nag-inspire until na-meet ko si Sir Dennis and Sir Sylvester. Ako naman ang na-inspire. Sabi ko, ano pong sikreto nyo na even though OFW po kayo, kumita kayo ng 1.5 million and 1 million? Sabi ko, anong sikreto nyo? Sabi nila, DJ, gusto nyo sabihin ko sa inyo? Yun nga, hindi nila sinabi sa akin. Biro lang. Sabi DJ, para lang tong kotse. Nakita na kayo ng kotse? Ilan ang gulong ng kotse? Sa unang tingin, 4. Pero pag pinag-aralan mo, may gulong sa likod. Anong tawag doon? Reserva. Para saan? Aksidente, emergency. Agree? Imagine this. Kotse nga, walang buhay. May reserba. Dapat ang tao, meron din. Dapat ang tao meron. Kaya perfecto, alam nyo ba? Estudyante kayo, perfecto ngayon. Habang nag-aaral ka, may allowance ka. Hindi kailangan malaki, pang milk tea lang, pang sini lang, pang bili lang ng sapatos, or pag lumaki ng desired mo, pwede kang bumili ng cellphone, iPad. Ang laking tulong na yun. Alam niyo ba, the moment na hindi ka humingi sa magulang mo, malaking tulong na? What if nagbibigay ka pa? Sa mga nag-work, alam naman natin, ang layo na pero malapit pa rin. Tinamaan tayo ng pandemic ng 2020. Ang hirap ng walang dinudukot. Yung alam mo yung ang lalim na, ano ba? Walang ayuda. Iba pa rin pag may reserba. Ang Pilipino ang hilig sa extra eh. May extra rice ba dyan? Extra gravy? Ngayon trending, extra boyfriend, extra girlfriend. Ano ba naman yung extra income? May extra gastos tayo, tapatan. Kasi yung iba, medyo hindi pa nakaka-attend ng mga ganito, kaya hindi nila nakita. Sa may mga negosyo, hindi tayo magbabawas ng income, magdadagdag tayo. Sa mga tambay, nakakahiya naman sa busy mong schedule. Okay? Ito na po yung family ko last time. Ito na po yung family ko. LTA is 15, Lance is 13, Liam is 8, and London is 4 years old. Ang sarap kasi nang dahil po sa front row, buo po yung family ko. Hindi ko kailangan mag-abroad, mag-ibang bansa, iwan sila, and gonna risk my relationship para kumita ng pera. Yun po yung maganda. And this business, pwede mong sabihin, DJ, what if mag-pandemic ulit? What if magka-problema ulit? We are pandemic-proof business. Na even though yung iba, di ba, bawal magkita-kita, bawal yung mga talks, we do Zoom. I'm sure familiar naman kayo doon. Facebook Lives and all, no? Yung iba, habang humihingi or umaasa ng ayuda, tayo po kumikita ng sarili nating pera. Ang ganda ng rhyme na yun. Nakapakinig ko to kay Flo G. Okay? So, 146,000, 205,000. So, eto ngayon, yung income po natin hybrid na before check. Ngayon po online. And pwede na po siyang gawin na online. Pwede rin po siyang checks. Hi everyone, this is DJ Papa. Kakakuha lang natin ang check natin last week sa front row. 64,465. Yeah. Just ganun po yung mga example. And eto no, sorry out of topic to pero nakita ko lang. Meron kayong mga Facebook memories? Yes? Ito po nakita ko, yung itsura ko first month ko sa front row. Alam ni Miss Karen niya na ito yung mga early natin, dugyot years. Tapos nakita ko lang, doon ko na-realize na wala pa lang taong pangit. Pero may taong walang pera. Pag wala kang pera, pangit ka. Tignan mo yung katabi mo. Tingin na lang po kayo sa speaker. Sabi, walang pera. Sabi nung isa, grabe ka naman. 20, top 20 tayo ng company. Yan, with Miss Karen right here. And dito pa yung mga ibang natin, uplines natin. So, ganun po sa katindihin. Bumalik na po yung mga tour. Last 2022, we've been to Japan, Disneyland, Mount Fuji, and meron po sa amin yung front row, may pa LV. Meron ng pa Mount Fuji, meron pang pa LV. Yan, shopping kami dyan, lumabas pa siya sa article kasi inubos po namin yung stocks ng Louis Vuitton sa Japan. Ganito po nangyari. Inubos namin, ginawa namin divisorya. Diba? Tapos yan, before we end, okay lang ba share ko na sa inyo yung secret? Bakit ang mayaman, ang mahirap ang hirap kausap? Number 1 is, you have to know your value. You have to know yung value mo. Last time, as per 2023, ang minimum wage is 573 per day. Last time, familiar po kayo sa mga K9, yung kasama ng mga police, guard or pang SWAT yan. Last time, nakita po ako ng K9, kinausap ko yung nagbabantay. Sabi ko, magkano bilhin nyo sa K9 nyo? Sabi, hindi pala yung binibili, nire-rent lang yan. So, sabi ko magkano? Alam nyo magkano? 2,000 per hour. Sabi ko, ilang oras? Technically, 8 hours. So, it's 16,000 per day. Sabi ko dun sa police, sabi ko, parang gusto ko maging aso yun. 16,000 a day. Pabrik po kayo sa billiard table. Alam mo ang renta ng billiard table dito sa Timog, 200 per hour. So kung 8 hours, 1,600 per day.
Tayo take note 549 lang tayo. Ganito na lang. Sir, kunyari, may mayaman. Ang yaman talaga. Na-injury yung mata niya, nagka-problema, hindi na siya makakakita ng mata. Punta siya sa ibang bansa, for transplant, walang makita. Napunta sa Pilipinas, nakita yung mata mo compatible. Bibilin, sir, yung mata mo, buong buhay mo. Wala ka ng mata, pero 1 milyon naman. Bibenta mo, hindi. Parang nag-isip na kagad, ano ba yan? Hindi mo man lang pinataas yung offer. Di ba? Hindi, kasi wala ka ng mata buong buhay mo tama? Di ba? Parang yung iba hirap na hirap sa buhay. Gusto na kagad benta. Hindi, tataas. Parang sabi, more. Di ba? Ano ba itong mga to? Di ba? Ubus ba yung pera sa handa nung Pasko at New Year? Bibenta na kagad yung mata? Hindi, really. 1 million, di mo benta. Ako, even 5, even 10, hindi ko bibenta. Kasi wala na akong mata Pero wag ka, yung talent mo, yung skills mo, yung capabilities mo. Sabi ko, eto, ang cute kong to. Hindi ako pwedeng 549 lang. I'm more than that. Sad to say, yung buong pagkatao mo, binibenta mo sa boss mo sa halagang 500, 800, 1,000. 8 to 5, 9 to 4. You have to know your value. Yung billiard table nga, alam niya yung value niya. Yung aso nga, alam nga yung value niya. You have to know your value. You have to know your worth. Second, we have to think long term. Last time, I had the privilege na ma-meet yung one of the best speakers, mentors in the Philippines, Singkitan. Alam niyo ba galing siya dito sa business natin? Ito po yung dito niya natutunan lahat ng skills niya. Dito niya na-flourish sa network marketing business. Sabi niya, DJ, alam mo, ang ganda ng business model natin, network marketing. Ang kailangan mo lang din, mag-isip talaga long term. Long term. Ngayon kasi ang dami gusto kumita. Gusto ng get rich scheme. Gusto yumaman 6 months. Walang ganun. Kailangan talaga, bigyan mo ng time. I-mindset mo na 2 to 3 years siya. Pwede kang yumaman nowadays. Alam niyo ba yan? 6 months mayaman ka. On ika-7th month, nakakulong ka na. Kasi illegal yung ginagawa mo. Di ba? Long-term thinking leads to long-term living. And last, meron pong isang cruise ship. Parang rough story to. Ang taas ng fog. Grabe yung fog. Ngayon, nakita nila sa radar, natatama sila sa isang ship. Sabi ng captain, this is the captain speaking. You have to change your course. Sabi doon sa isang ship. Di ba pag mga ganyan, mahina yung radio, mahina yung signal. Sabi na, last kilometer. This is the captain speaking. You have to change your course. Alam mo, 500 meters na lang, magkukulay na. Biglang sumagot. Sabi, Captain, we are not a ship. We are a lighthouse. Poste pala. Again, you want something not that big. You want some change, you have to change. Gusto mong may bago, dapat magbago ka. Magbago ka ng kasama, magbago ka ng pinapakinggan, magbago ka ng ginagawa. Baka hindi yung work, baka hindi yung opportunity na yan, baka hindi yung business na yan, baka ito. We have to change our course. We have to change our course. And last, yun na pala yun. Before we end, meron akong isi-share sa inyong story. And itong story to, ito po yung nagbago ng buhay ko. Gusto niyo mapakinggan? Meron daw isang employee na talagang working so hard. The problem is, for the past 5 days, yung hindi siya makatulog. Tapos check up siya sa psychiatrist. Sabi niya, Dok, may problema po ako. Ano mo sabi ng doktor? Sige, ano yung problema mo? Kita naman. Kasi yung eye bag niya, gano'n, no? Ang laki talaga, lowered. Sabi niya, ano problema mo? Dok, in the past 5 days, pag natutulog ako, pinapangungot kagad ako. Sabi na problema nga yan. Okay lang ba? I-describe mo sa akin ano yung napapanaginipan mo? Pag natutulog po ako, Dok, merong yung pader, pero invisible siya. So, teka lang matanong kita, ba't mo tinutulak? Kasi nakikita ko yung dreams, goals, aspirations ko andun. In fact, andun yung dream car ko, andun yung dream phone ko. Dok, andun yung dream girl ko. Ganaan! Kaya na tinutulak. So, pag tinutulak, nagigising na siya. Sabi na problema nga yan Kung ako naman talaga, itutulak ko yan. Sabi niya, siyempre, sino ba naman na ayaw makakuha ng pangarap? Tama? Sabi niya ganito, meron akong ire-reseta sa'yo. Sinulat ng doktor. Alam niyo sinulat? Hindi gamot. Hindi ko ano man. Make a 5 steps backward. Observe. Sabi niya, ha? Ano tong binigay mo, Dok? 5 steps backward. Then observe. Sabi niya, effective yan.
try natin. So ngayon, ito na, kinagabihan, ayun na nga, binabangungot na siya. Habang tinutulak niya, po isa, naalala niya, 5 steps backward, then observe. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos observe, alam mo, tawa siya ng tawa. Alam niyo kung bakit? Meron siyang nabasa. Alam niyo kung ano? Pull. Hatak pala. Tinutulak siya. Tinutulak niya. Dapat pala, pull, hindi push. What's the moral lesson of the story? Alam mo, as we enter 2024, old ways doesn't open new doors. And believe me, front row is the way. 10 years ago, I keep on pushing. Nag-apply ako kung saan-saan, guro ng Jollibee, kaso nga lang bawal pala tamad doon. Tapos nagpiprint ng Kodak, hindi ako, isipin mo magpiprint na lang ng Kodak, hindi pa ako natanggap. I've been pushing, hindi pala push. Pull. And today, nakakatuwa kasi meron po tayong running promo package sa company to start kasi di ba minsan gusto mong hatakin, kaso nga lang parang may langit-ngit. Alam niyo yung langit-ngit? Yung front row na po yung gumawa para matanggal yung langit-ngit, matanggal yung parang kalawang ng buhay mo. Hindi na natin babalik yung past. Hindi natin ma-change yung past. Nakita ko, yung spaghetti nyo, 5 araw ininit. Di ba? Ang pulutan nyo nung nakaraan, malamig na spaghetti kasi lasing na kayo, hindi nyo na nainit. Hindi na natin pwedeng balikan yung 2023. Yung naging frustrations nyo, yung mga, hindi ko nabigyan ng magandang New Year at Christmas yung family ko. But believe me, you can change your 2024. So, how's gonna happen? Kausapin nyo po yung nag-invite sa inyo. Bigyan nyo lang po sila ng 5 minutes para ma-discuss po yung tinatawag naming slot and positioning. Alam nyo, ang dami na po nating 5 minutes na naginastos pong buhay natin. Kakanood ng Facebook, YouTube, TikTok, di ba? Make me sweat. Okay. Kakanood ng ang probinsya, buti na tapos ang probinsyano, batang kaya po naman. Alam mo na busy tayo sa kakatingin sa buhay ng ibang tao, yung buhay mo hindi mo na natignan. Kakatingin ka ng trending, yung buhay mo kaya gawin nating trending this 2024. With that, maraming salamat po. Welcome po sa sponsor. Thank you.